Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Tuloy natin yung ano ni Secretary Remulla tsaka ni Idol Christian Isguera. Yung pag-uusap nila tungkol dito sa kalagayan ng mga sabungero, ng mga pinagpapatay na tinuturong mastermind si Atong Ang, no? Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no? Pakinggan natin to. Boying Rimullas explain the gravity of alias Totoy's testimony in the missing Sabongeros. Pakinggan natin to. Bakit umabot sa ganito kalala itong problema ng Isabong? Naging permissive ang culture natin eh. Tsaka maraming involved na law enforcement eh. Kaya malala ito kasi yung impunity nga, grabe, walang fear ang tao. Wala silang fear kumatay ng tao. At ang equivalent lang talaga niyan, bundle-bundle na pera. Yun lang ang nangyari. Kaya ang buhay, nakataya, literally, sa isang bundle na salapi. Ito, kanina 'di ba nagsampa rin ng reklamo itong si Charlie Atong Ang abogado niya si Lorna Kapunan. Binalikan naman itong whistleblower. Ang views po nito 146,000 views ha. Ito yung karugtong ng kahapon na tinalakay natin, no? Tungkol sa panyonyope. Ito naman kung paano sinisira nung kampo nitong si Atong ang kredibilidad ni Totoy. Ang natin. Nadinig ko sa press con kanina, ina-assail naman nila Lorna Kapunan itong credibility nitong inyong star witness. Basta they can get the best lawyers money can buy. Yun ang sasabihin ko sa iyo dyan. Sa dami ng pera nila, they will get the best lawyers money can buy. Sa dami ng pera nga, sabi ni Secretary Remulla, they can get the best lawyer money can buy. No? Himayin natin yan. Bakit? Maski na anong galing ng abogado mo, judge pa rin eh. Di ba mga friend? Yung judge ang magdidesisyon. Hindi ho yung abogado. Yun yung mga dokumento. At kung paano mo. Eto, napaka ano ho to eh. Sa tansya ko lang maski anong galing ng abogado mo, yun nga kay Ampatuan, di ba? Kagaling-galing ng abogado. Kulong din siya Ampatuan. Kay Tebes. Ang galing din ito Paksyo. Kulong din. Kay Bantag. Wala na rin. Harry Roque na wala na rin. Magaling si Harry Roque ng abogado, di ba? Asan na? Tago-tago na. Pugante na nga tawag kay Harry Roque, di ba? Yan sabi ni Justice Remulla. They can get the best lawyer money can buy. Maski na sinong abogado dyan. Simpleng kaso to, mga friend. 15 taon kasama mo. Pagkatiwalaan mo, sinasabi naman ni Remulla, ginawa pa niyang mga farm manager nung kanyang mga manukan. Tama sinasabi ni Totoy na talagang buong-buo at tiwala sa kanya nitong si Remulla. Nitong si Atong Ang. Diba? Yun naman kay Gretchen kanina, tinatanggi rin ni Mayolga. Yung Mayolga, yung abogada niya ni Bong Navarro doon sa kaso niya kay Dennis Cornejo, di ba? Nakulong na. Kung ano nangyari kay Dennis Cornejo tsaka doon sa kanyang darling, di ba? Nakakulong pa ba yan? Di ba? Nobel recommended yata yan, si Dennis Cornejo. Wala nang balita, di ba? Hindi na picture o ano lagay ni maski si Lucky Buloy, wala namang picture. Si Tebes, wala nang balita, no? Wala nang basta nakakulong lang sila, mga ganun lang, si Buloy. Mga ganun lang wala nang no? Hindi kumbaga yung media, hindi ko siyadong natututukan kung ano kalagayan na ng mga halimaw, ng mga mabibigat na mga akusado na nakakakulong na ngayon, no? Eto mga friend, no? Guys, sinasabi ni Justice Remulla na masyadong they can get the best lawyer money can buy, no? Maski na sinong abogado dyan, simpleng-simple lang yan.
anong kapangyarihan meron si Totoy para iutos niya ang pagpatay dito sa mga sabungero na to. Na pinagbibintangan, bintang lang ho yan, di naman ho siguradong nanonyope yan eh. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, mahirap po manyope. Kailangan patunayan mo talaga yan, hindi yung tinuro lang ni Eric De La Rosa na, chope yan, sultano yan. Pwede ba yun? Paano? Anong klaseng chope? Dadamputin na yung mga tao, ilalagay na sa house nito si Totoy at itatawag na sa kapulisan. O, di ba? At saka ho, mga ginamit na pulis, ha, mga sabi ni Totoy, Kernel, Kapitan, parang kagaya rin yata nung si Sayad. O, si Sayad. O. Ang ginamit na sumalo ng pera na daang milyon, Kernel din, sila Chika. Ewan ko ano naman sinulas ko, kapitan ba yun? Puro mga matataasong ang mga ginagamit no? Ganun ang puro militar ang ginamit. May mga judge pa nga di ba? Tuloy natin itong kay Secretary Remulla. Basta dito mga friend, lumusot ito. Tama sinasabi mo, Justice Remulla, na kaya nilang bilhin ang hustisya. O, di ba? Dahil sa dami ng kanilang pera. Pati na yung Department of Justice nabili, ganun. Bali ang kalaban na ni Atong ang dito sa pananalita ni Secretary Remulla, siya na Department of Justice na ang kalaban Oh. Alam nga namang madismiss do sa walang warrant of arrest dito, walang probable cause, imposible yan. Pag na lintik ang Nobel law ito. Oh, tuloy. It's all about money, Christian. Pera lang talaga yun. Walang scruples dyan. I don't see any scruples involved here. Okay. Ito, na-curious ako, no? Ayokong iwasan tong issue na to because this is also very alarming. Isa po ito sa mga tinututukan din nating issue. Sabi nyo kanina, matinding PR job, no? Yung mga media na natatapalan ng pera dito. Can you elaborate on that? Makikita mo naman yung PR stunt Yung kargang storya kagad. May kargang storya, may kargang direksyon. It's all orchestrated. Diretso yung usapan nila. Gandang pakinggan mga medyang nababayaran. Totoo naman ho yan di ba? At alam ho yan ni Boying Remulla, ni Justice. Kasi nga, sa tagal na ba naman niya na nakakahalubili yung mga media na yan, di ba? Kaya, bakit alam niyo yung galaw ng medyang bayaran. Di ba? Tuloy. Kabisado natin yung... Kabisado natin yan. The way that media has been working in our country. Alam na natin pag may PR job, and this is a definite PR job. Ano yung nakikita niyong tumbok ng PR job na yun at sino yung pinapapogi o sinisira? Susubukan nila sirain ang credibility ng testigo. Yan talaga yan. Diyan papunta yan. And we'll see. Kasi ang tao naman ngayon nakakaintindi na Hindi naman makukuha na lahat sa udyat ng bola Hindi naman lahat nabobola na. Okay, kanina nakita ko may binanggit dito yung si Attorney Kapunan doon sa criminal cases daw against the Star Witness. Eto sa totoo lang mga pre. Pag nailusot ni Kapunan ito, tong si Atong Ang dito sa kaso na to, pwede siya sigurong ilagay sa libro ng katakataka. Nailasot niya yung amo. Na wala namang ibang pwedeng mag-utos kay Totoy kung hindi yung amo. Para si Totoy, hulihin itong sinasabi ni Eric De La Rosa ng mga manunyope. Bali si Totoy, sa kwento siya ang third man galing kay Eric De La Rosa, Chope Ikayan, tatawag kay Atong, si Atong naman tatawag kay Totoy, kunin mo yan, kausapin mo na yung mga manyonyope na yan. Nakakausapin naman yung manyonyope naman daw. Ang problema, yung mga sinasabi yung manyonyope, alam ka naman sa aamin nyo na nanyonyope sila, papalagyan. Not unless naunahan sila ng takot, maski na hindi sila nanyonyope, siguro malaki Totoy. May nakitang baril. Sumama kayo. Dadalhin sa kakao. Manginginig nga ho yan dahil lang ho yan, mga ordinaryo na yan Pag
medyo nagmura pa. Si Totoy mukhang matapang eh. Si Atong Anga eh. Sabi niya, makapal ang mukha mo. Ganun naman. What more itong mga ordinaryong mga sabungero. Naunahan ang takot niya, sasama na lang yan. Tapos yun, ibibigay na sila doon sa mga papatay sa kanila na yung mga pulis. Ganun naman mangyari, mga friend eh. Oo. Kaya yung Totoy, alam niya. Pero para sabihin nitong grupo ni Atong Ang na si Totoy ang mastermind sa mga nawalan sa bungero, pag naniwala ang judge dyan, at si Totoy ang nabaligtad, ay sus Mariosep, nagamit ni Atong Ang kanyang pera at ang kanyang impluensya na sinasabi ni Justice Remulla. Yun lang, ganun kaliwanag yun. Baka pati yung si Remulla, mabigat yung kalaban ni Atong Ang si Remulla na mismo dahil star witness nga ni Boying Remulla to si Totoy, tsaka nila General Torre. Paano lulusot? Na walang probable cause at madidismiss right there and there. Ba? Ano yan? Sara Duterte? Tuloy. Yes. Totoo po ba yan? Yung mga criminal cases na kinakaharap niya? Meron kami final na cases yan. Kasi nga, yun ang unang suspect namin talaga eh. Sila yung unang natumbok namin na taong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Kaya may na-file kami ng kaso talaga. Hindi, meron pa siyang binanggit. Ano yan eh? Pending na sa Court of Appeals yung ibang incident na eh. Pending pa sa Court of Appeals yung ibang incident. Iba pending sa RTC. Yung RTC ayaw i-issue mag-issue ng bagong arrest warrant against the suspects whom they granted bail. Talagang mabigat to. Kahit nasasabi ng Court of Appeals ay bail was wrongly given, wala, ayaw pa rin ng RTC. Pero tingin mo rito. Sabi na raw ng Court of Appeal, wrongly yung bail na pinayagan. Sabi ng Court of Appeal. Pero ayaw pa rin daw mag-issue ng arrest warrant itong RTC. Anong tingin mo rito? Sabi ni Boying Remulla. Bakit? Kasuhan ninyo yung RTC Bakit ayaw nyo magbigay ng warrant of arrest? Sinasabi na nga ng Court of Appeal na mali Para kagaya rin ng nangyari kay Bong Navarro, di ba? Dismiss na yung kaso. Pagdating sa Court of Appeal, sabi ng Court of Appeal, dismiss ulit. Wala na. Pagdating sa Supreme Court, sabi daw ng Supreme Court, ganun ba nangyari? Hindi yata. Pagdating sa Court of Appeal, umapila nga Sila Dennis Corneo dinismiss sa una sa RTC, sa lower court Tapos pagdating ng Court of Appeal, meron. Hinuli si Bong Navarro. No bail pa. Rape. Ganun pero ito iba. Ginrant yung piyansa. Ang kaso, yun nga, kidnapping, tsaka illegal detention ang kaso. Yung mga pinagpiyansa nila tagda 3 milyon, pinayagang magpiyansa nitong RTC. Ngayon, kinestyon sa Court of Appeal, sabi ng Court of Appeal, mali, hindi kayo dapat ayaw daw mag-issue ng tong regional trial court na to. Kaya anong tawag mo rito? Sabi ni Boying, di ba? Tuloy natin. Pero nga, how does that affect yung mga criminal cases that he is facing? Well, we just have to fight it on and we will have to write the Supreme Court about each specific detail that points out to a grievous error or grievous error in judgment or a real act that constitutes a delict on the part of some people. Pero does it even affect the credibility of his testimony of her I don't think so. accusations? Hindi naman napapalitan yan kasi ang taong nanggagaling sa loob, may dungis talaga yan, wala kang magagawa. May dungis talaga yan. Kasi nasama na yan sa putikan Sa putikan na nanggaling yan Di ba ang rule po, kung hindi ako nagkakamali, ang star witness, it doesn't have to be the least guilty, pero hindi lang siya dapat yung most guilty. Tama po ba? Well, that's part of the jurisprudence that we have read about the least and the most guilty and being discharged as a state witness. Marami kasi parang
for every case, another rule yan. Another way of looking at the case. Walang specifically the same case. So, pero dito in this case ng mga sabongero, ano po ba si alias Totoy, least guilty or not the most guilty? I cannot judge yan. Hindi ko kaya sabihin yan, Chris. I cannot give you a judgment on that part. Pero would you prefer na maging state witness po siya? Oh yes, definitely kailangan natin siya para ma-unravel talaga ang katotohanan dito. Para magkaroon din ng mas may konkretong pag-iisip dito. No? Sabi niya, nagsabit siya ng mga videotapes at mga audio recordings. No? Mga ilan po yung pinag-uusapan natin dito? Actually, wala sa akin. Nasa tao ko yung meron ako mga people in charge of that. Hindi wala sa akin yun. Sa dami ng trabaho namin, Christian, I have to delegate a lot of it. And at least I trust the person holding these recordings and alam niya to heart ang laman nito mga recording namin. Opo. Tapos kanina rin, pinapakinggan ko yung press ko ni Atong Ang, nakasama yung kanyang abogado o mga abogado. Ang binabanggit nilang naratibo rin doon ay kailangan talaga ng hustisya para dun sa mga nawawalang sabongero, pero dapat daw hindi ma-mislead ang mga investigador, pati yung publiko sa ginagawang investigasyon. Ano po ba sa PR job. It's a PR job. Ano yan? Talagang press job yan. Ginagawan talaga nila ng narrative para to let themselves off the hook, para hindi sila mapag-initan. Mainit na, Christian eh. Hindi mo na pwedeng lukuhin ng taong bayan dito. Sabi niya ni Josh Rimulya, yung sinasabi na ganito, it's a PR job, sabi niya, di ba? Talagang gagawin nila lahat para ma-off the hook sila. Pero hindi mo na pwedeng lukuhin ng tao, sabi niya. Kaya talagang pag hindi nagkaroon ng warrant of arrest si Atong Ang dito, hindi pumasok sa Oblo, malaking kahibangan. Kasi Justice Rimulya na nagsasabi. Head ng Department of Justice na kalaban nila eh. Parang siya na talaga kalaban eh. Ni Atong Ang eh, di ba? Mga boss, tuloy. Iba ang paniniwala ng taong bayan tungkol sa kasong ito. Totoo. Ayun sinasabi nila na ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Atong Ang, no? Ano ba yun, nag-joke pa siya, no? Lover boy, di ba? Pero hindi raw totoo yung mga sinasabi at mga dissenting tao daw inaakusahan nito si alias Totoy. Right. Yun ang sinasabi niya. Pero may credibility ba yun kumpara dun sa bigat ng mga akusasyon sa kanya na alias Totoy po? Ewan ko. Sa tingin ko, malinaw talaga yung pangyayari. Pagka, Christian, maybe I should show you the statement of alias Totoy and let you be the judge. Talaga namang malinaw mga pren eh. Paano sasabihin ni Atong Ang na si Totoy ang mastermind dahil ganito maraming record whatsoever? Malayo na mga boss eh. Hindi tayo abogado. Pinaano nila, maruming tao to, si walang kredibilidad to. Kinuha mo yan eh. Kumpare mo pa, meron pang picture na inanak ninyo ni Gretchen Barreto, yung anak niya. Tsaka yun nga, paulit-ulit si Totoy na. Sino ako para magdesisyon? Para pahuli yung mga sinasabi ninyong manyonyope. Hindi naman niya alam kung nanyonyope nga. Dahil ang nagdideklara na may chope, etong si Eric De La Rosa. Tatawag lang kay Atong Ang. Tapos sasabihin mo yung Atong Ang, tatawagan si Totoy. May chopper diyan, punta mo na, kausapin mo na, kukunin niya man Totoy, lalagay sa house. Tatawag na si Totoy doon sa kernel. Para pipick upin na yung mga yun. Tapos si Totoy ang tagabayad doon sa mga sa mga pulis. Milyon-milyon ang binabayad nila sa mga pinagpapatay, pati nga yung tawag ito, isabong agent. Wala ito talagang pag ito lumusot, pwede ilagay ito sa libro ng kata-kata. Wala akong abogadong kaya ipanalo to, parang kiampatuan din to eh. Tsaka ito criminal case, buti sana kagaya kay Sara Duterte na hindi naman criminal case. Tsaka yun nga, bobotohan lang dun. Ganito rin pala nangyari dito mga friend. Ayon kay Totoy, itong team, yung grupo nila Gretchen na sa Alpha,
kasama si Gretchen, nagkaroon daw ho yata rin ng butuhan kung ano ang gagawin dito sa mga sabungerong sinasabi nilang manyonyupi. At napagdesisyonan nga na patayin. At sabi nitong si Totoy, tumaas din ng kamay ni Gretchen sa panukala na hindi na dapat buhayin kasi nga pag binuhay mo pa yan masisira raw yung yung kanilang negosyong sabong. Tuloy. Kung ano nabasa mo. Nabasa mo na ba? Hindi pa po. I would love to have a copy. Sige, Baka pwede magkano mo. tayo. We'll make a way para mabasa mo yan. At kumusta po yung seguridad ni alias Totoy kung ganun kabigat yung kanyang mga binabangga? Paano po yung seguridad niya? General Torre, our Chief PNP has him well secured. At saka this goes all the way to the Chief PNP being concerned about the case. Paano po yung possibility baka biglang bumaliktad ito later on? Tingin ko hindi na, too late na para bumaliktad. Tingin ko hindi na. Sabi ni Christian Guerra, baka mamaya bumaliktad na naman ng Totoy ito. Too late na para bumaliktad. Totoo naman, alam nga naman babaliktad pa siya. Diba? Kung babaliktad niya, di sana pumirma na yan doon sa pinapipirma na recantation na bibigyan siya ng kalahating 500 million. Para bawiin lang niya yung lahat ng kanyang testimonya. Diba? Ayaw na ni Totoy. Diba? Kaya yun din ang pick up ni Justice Remulla. Tuloy. Ano na to he has crossed the Rubicon, so to speak. Saan pa siya pupunta pagkatapos? Anong gagawin niya pagkatapos? Wala na siya pupuntahan. Ito talaga ang pupuntahan ito. May nabasa kong story kanina na itong witness parang hinihikayat itong si Gretchen Barreto na tumistigo na rin. Dito sa pagkakaalam ninyo, kung sakasakali, gaano ba kabigat yung pwedeng maging testimonya nitong si Gretchen Barreto kung sakaling gagawin niya man niya iyon? Malalim yan. Kasi siyempre, malapit yan malapit na tao yan sa principal natin So, may mga specialized knowledge yan na pwedeng bigyan ng credibility. Malapit na tao yan, si Gretchen Barreto sa principal natin. So, talagang ang principal na, si Atong Ang na, di ba? One way or the other. Opo. Isa pa po importante yung buhay nitong mga nawawalang sabungero at yung mga pamilya. Ang bigat ng nararamdaman ng mga yan sigurado dahil nasaan yung kanilang mga mahal sa buhay. Kumusta po ba yung pag-validate ninyo dun sa claim na itinapon daw sa Taal Lake yung Ano yan? Ayun nga yung problema dyan Hindi kaya ito i-dive ng ordinary diver. Kasi nga, ang una-una, ang Taal Lake, freshwater yan. Iba ang buoyancy factor. Pangalawa, iba ang dumi ng Taal Lake, iba yung murkiness ng tubig. At yun nga, mabigat. Tsaka malalim ang Taal Lake, kakala mo ganun-ganun lang yun. Pero it averages more than 300 feet in depth ng Taal Lake. Kaya kailangan namin imapa yan We will magkakaroon kami ng mga test dive very soon. Pero we will have to map it out. Kaya hihingi kami ng tulong sa Japanese government kasi kailangan namin ng ng lake bed map para malaman natin kung saan tayo tutumbok. Mga kailan po kaya magagawa? Well, within the next few weeks, gagalaw na yan. Actually, I was telling them to do a test dive next week para masimulan na namin ito. Kagabi ang isang Coast Guard topic po. at Navy. Coast Guard and Navy divers. I'm sure you're aware din po dito, no? Merong push sa Senado at least na i-regulate itong online gambling platforms. And of course, kasama dyan yung isabong, no? Nabanggit nyo rin yung problema rin sa ease of engaging in online gambling, di ba? Because of payment systems like GCash. Pabor po ba kayo dito na talagang higpitan itong online gambling platforms? Dapat lang. Ano yan hindi ka nga makakapasok sa casino. Kaya lang, kung bata ka, makakasugal ka pag nag-pretend ka na ikaw ay matanda. Kaya pati bata man, malululong sa sugal. Yan ang bigat yan. Yan ang bigat talaga nito. Ibig sabihin dito sa isabong, bata ba pwede magsugal dito? Oo, makakapusta yan. Maraming namusta na bata dyan. Asing gano'n ka bata po? High school? Pucha, high school? Nag-iisabong? Oo. Sorry. Totoo naman Kasi nga po yan, tataya ka sa cellphone. Mapapanood mo na yung tinatayaan mo.
Kaya pwedeng tumaya yung high school dyan. Ay, nako. Sa language, ah. OFW, tayo sumabit yan. Grabe. OFW, high school student, market vendor, lahat ng pwede mo gawing profile. May sumabit na tao dyan sa isabong. Bakit hindi lang iban po itong isabong na ito? Kung lalo ganyan ang social cost na pinag-uusapan natin. Hindi na natin pinapayagan yan. Kaya lang, malalakas nga ang loob ng mga taong patakbuhin pa rin to. Ano nga yan? Meron nga dyan. Sa Cambodia nagagaling ang feed. Yung? Feed. Yung feed ng isabong. Sa Cambodia so malayo. Hindi dito. Sa malayo. Oh. Grabe. Teka lang, uminit yung ulo ko rin, Secretary. Marami kasi alam mo, Southeast Asia. Marami talaga mga nationality mahilig sa sabong. Marami Indonesia na mahilig sa sabong. Timor-Leste, marami mahilig sa sabong. Cambodia, marami mahilig dyan. Ano yan eh? It's something that we've been living with for the last few centuries. Kasama na yan sa kultura na minana natin sa ating bansa. Hindi, kaso to mas naging pervasive and prevalent dahil naging online. Yun, mabigat ang online. At saka ano nga, Ano sa mga hindi nakakaintindi sa sabong, ano mga friend? Yan yung sabong. Pwede nyo ho itaya ang iyong buong kabuhayan sa loob ng isang gabi. Pag ikaw ay addict dyan, maibenta, maisasanla mo yung kotse mo, maisasanla mo lahat ng ala sa katawan mo para ikaw ay makabawi lang kung talagang ikaw ay addict. No? Pag ikaw ay natatalo, na gusto mong bumawi, saka gusto mong bumawi, lalo kang naubos ng napabaon ka na napabaon. At sa totoo lang mga friend, laro po talaga, kami, natutuwa na lang kami nakakapanood kami ng ganyang laro na milyonan ho ang labanan, milyon-milyon ng pusta ho dyan. Kaya ho yan hong manok na lalo na ho pag derby. Yun hong manok, mas mahal po ho sa tao. Tao 5,000 may kakana sa'yo eh. Lalo kung ordinaryong tao ka lang na makakakuha ka na ng titirang mga walang maano eh, di ba? Eh yun hong manok, lalo yung mga manok na pan-derby, halaga po niyan 40,000 isa. Swerte ko, may kabili ka 10,000. Oh, Class A na sinasabi. Yung mga manok nila atong ang na yan, sus Mariosep, buti kung makabili ka dyan. Oh, ganun o yan. Sa isang lipad, alam niyo mo kung gaano katagal naglalaban ng manok? 10 minuto. Pag natapos yung 10 minuto, at karyo. Ang manok ko, maski nalupay-pay na, hanggang tumuto ka po yan, hindi ho maidideklarang panalo na itong malakas. Hanggang lumalaban ho yan. Hanggang abutin ng oras. Ganun po yan. Mahiwaga po ang sabong. Sa mga nakakaintindi na sabong. Di ba? Parang ganun ho yan. Hindi ho, sa isang pag big time derby ho, sa loob ng isang sultada, alam niyo ba kung magkano? Milyon ho nagkakatalo sa loob ng 10 minuto. Hindi naman ho karamihan inaabot na 10 minuto ang paglalaban ng manok. Segundo lang ho yan eh. Dahil nga ho sa tatalim ng tari. Oo, ganun po yan. Tuloy natin. Lapit na rin matapos to. ang problema nga dyan, ang hirap i-bridge ng gap dyan kasi, mag-ano ka lang mag-virtual ano ka lang, yung iibahin mo lang yung IP address mo, hindi ka na matitrace ka agad. Diba? Yun ho yun, mga friend. Ay, nako. Kaya ho yan nga lang masabi natin dyan, pag itong si Atong Ang, hindi na issue ng warrant of arrest, malaki hong kababalaghan. Magkulab na po tayo. Basta doon lang tayo mga friend. Yung sinasabi ni Boying na mabigat ang ang kalaban at maraming pera, maraming koneksyon, yung ganyang klase kaso, magagamit ni Boying Rimulya ay ni Atong ang kanyang pera at koneksyon. Paano mangyayari? Anong silbi ng Department of Justice kung makakalusot ito? Di ba, mga friend?
Kayo nga po mga ka-warriors, magbigay po kayo ng inyong analysis yun sa sinasabi ni Boying Rimulya na mabigat ka, makoneksyon, ganito. Marami ho kasi sasabit dito eh. Pati nga ho yung mga pulis, di ba? 15 pulis na restricted na sila. Yung mga tinuro ho ni Totoy na mga kumukuha ng mga bangkay na binabayaran niya, mga papatayin na tie wire ang ginagamit ho sa pagpatay dito sa mga pinakikita ho kay Totoy, kaka-video. Bago si Totoy babayaran nyo, bukas na ho tayo ulit, magkulab na ho tayo. Estrelita Hero, shout out. Good evening, Sir Roque, watching from Japan. Erin Valera, shout out. Sa 2028 national and local election, iboto natin Senator Bam Aquino for President at si Senator Risa Ontiveros for Vice President. Sige, ano pa ba? Gagawin mo dyan. Lang naman, sino iboboto natin? Kalat ni Baya, shout out. Wala nga naman. Pero ako, Mundo Cheng, shout out. Yan ang sabi ko, no? Pag si Sayad, hindi pa natatapos hanggang sa 2028 at nakatakbo pa ito, putang na. Malaking kabaliwan na yan. Oo. Hindi pa yan na people power. Kasi pag inakwit yan sa Senado, hindi ko papayag ang tao. Lalo na pag nagkaroon ng trial, na itihaya lahat yung kahayupang ginawa nitong si Sayad, tapos i-acquit ng Senado, o kaya dahil sa Senado, ma-acquit siya. Hindi ko na. Pinamumugaran ho tayo ng halimaw. Mundo Cheng, pagka walang nangyari sa kaso ni Sarang Lustay at ni Atong Ang, naku, patay tayo, wala nang maaasahan pa ang mga mamamayan sa mga mambabatas ng Pinas. At masasabi ko lang, mga PI kayong lahat, lalahatin ko na kayo. Sang-ayon ako sa iyo, pare Mundo. Sabi Mundo, pre, nabalitaan mo ba yung 3 pahinante ng mga grocery na halagang 1,500 lang noong makalawa lang ayon, kulong agad. Pero si Sara, bilyon-bilyon ang ninanakaw pa. Pa-abroad-abroad lang, sinisiraan pa ang Pangulo ng ating bansa. Yan ba ang batas ng Pilipinas? Aba, kung ako tatanungin mo, yan na. Yan. Grabe. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Mukhang nagsasabong talaga. Anyway, at least, meron ng pag-asa ang mga naulila. Sana ganyan na rin si Sister Grace Chingsay. Magising ka na, Naghihintay pa nga ako, pre, 90 days lang. Mukhang more than 90 days na. Wala pa yung nagiging desisyon ng kagalang-galang na judge ng bayan ng Itchagi. Ipo inawa ng Panginoon. LB Principe, shout out. Dapat iba na yung cockfighting. Nakakaawa ng 2 manok na pinag-aaway. This is a bloody sport encouraging the 2 roosters to fight until death. Katulad niyan, yung mga gamblers nagre-retaliate sa kanila ang suspected killer na si Atong Ang, and that cost their lives, accusing them of cheating. Totoo yan, LB Principe. Pero hindi mo maaano yan At saka yung naman, friend. Pare Mundo, yung mga panyunyope, nagagawa lang po yan, kunyari, magpipiyesa yung barangay nung ganitong may isang barangay, magpipiyesa rito. Yun yung kapitan doon, magpapasabong, tupada, maglalagay ho ng munting sabungan at magkakatalo po doon. Kasi nga po malaki ang kita dyan. 10% po yan. Kung ang parada ng may-ari ng manok 5,500 po yan sa barangay. Kung minsan nagkakalakasan po ng parada,
marami hong dumadalo, talagang ang dami hong adik dyan. Maski na doon sa tuktok ng bundok pa may sabong, inaakyat pa rin talaga. Ganun ho ka-adik ang mga tao na talaga hong lehitimong sabungero. Hindi po tayo yun. Ha? Ang kunyari, ang pusta nung manok na ito 22,000. 2,000 po doon, mapapasok sa piyesta ng barangay. Ganun po yan. Doon po pumupwede yung panyonyope, pero halatado pa rin po yan. Hindi po ganun kadaling ilusot yan, chope. Alam mo yan, pare mundo. Ha? Dahil nananabong ka rin eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Baka style nitong si Atong Ang para kabig sila ng panalo palagi. Tapos parang walang issue. Uhusgahan na nila ng kamatayan, karumal-dumal ang mga gawaing nalulukuban tayo ng kasamaan. Lord, protect our country. Amen. Totoo yan na. Marilo Pabian ulit oh. Noon po pala nang karoon ng kaso yan sa panahon ni Erap. Nagtago pala sa US. Tapos nakabalik pa ulit sa business at napaikot ang sangay ng ating gobyerno. Mahina talaga ang hustisya kapag mayaman ang nasasangkot. O, di ba? Friend Sherwin Sapeda, shout out. Ha? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, I'm Wingson, shout out. Eman Escalona, sabi ni Friend Sherwin. Paano ba yan, Xerox? Piryong at Dagul, ayan, tayo dyan, natawa ka na. Versus mga beauty queen na nasanay kang katabi mo palagi sa kama at sa pagtulog, yun nga. Bakit parang may balat yata sa puwet, ano po? Di pa natatanggal masyado ang honeymoon, na-choppy na agad. Pero okay lang yan. Sa dami ng perang pumasok sa banga, Xerox, bastante si Madam Beauty. Nothing to worry. Di po ba, Xerox? Siyempre, bossing sa Oblo. Dami ng bilyon eh. Ikaw na, Xerox, ang may hawak ng corona, pati susi na bumubulwak na pera. Pero, yun nga lang po, Xerox, muli na naman po siyang malulungkot sa kanyang pag-iisa. Lalo na po sa malamig na gabi. Pero okay lang po yan. Ang importante, super yaman ka na. Di ba, Xerox? Yun nga. Pero sabi mo, kala mo, Tia Delica, sabihin ni Atong Ang, Parisani, gusto mo, bigyan kita ng 1 milyon kada buwan. Ikaw na, umako na at itong problema ko. Sasabihin ko, mabilis pa sa 4:00. Sa'yo na lang yung pera mo po. Okay na ako rin sa pabag-blag-blag-blag. Ako ikaw pumalit sa pwesto ko po, ugi, sa'yo na yan. Tuloy natin kay Tia Deli. Super yaman ka na. Di ba, sarap kayang maging instant milyonarya. Ano pa naman nang tumama ka sa loto, ha, Xerox? Para naman po kay Attorney Simplang, good luck po sa kliyente mo. Very obvious, ma'am, ikaw po ang jackpot. Olas po pero pinatos mo. Iba talaga po, Xerox, ang kaway at tawag ng salapi. Ano po? Yun nga. Yung akala mo tunay na naninindigan sa tama, biglang nadokling, Xerox. Kala, milyon niya. Ikaw na. Siya pala ang tunay na mano nyo po. Visit po eh. Kala ko pa naman tunay ka, madam. Patay tayo dyan. Panay ang banat at kontra mo sa impeachment, yung pala, isa kang huwad, nang e-epal ka lang pala para ikaw mapansin. Pero tignan po natin ang talagang husay mo sa depensa. Pag nailusot mo po yung kliyente mo na mukhang days are numbered at malilipat na sa malaking mansyon, Xerox, talaga pong sobra akong sasaludo at hahanga kay Atty. Semblang. Ay, Tia Delia, tunay na manunyope. Di talaga halatang pera-pera. Di talaga halatang pera-pera lang ang katapat ng kapal ng pagmumuka. Ano po, Xerox?
bago pa po ako tupakin, isang malupit na shout out sa ating Sister Grace. Peace be with you, Parang nangangamoy tagumpay ang tunay na may paniniwala sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Totoo yan, friend. God is good. God is great, Sir Rox. Wala pong imposible. Sure winner basta. Si Lord po ang nasa puso mo. Totoo yan, Tia Delica. God bless po, Sir Rox. Sumayo nawa ang tagumpay at pagpapala ni Lord. Ingat po palagi, Sir Rox. Salamat sa walang umay pong pagbasa ng pinakamahabang nobela sa Oo naman. Bakit? May laman naman di Sa AJ, shout out Karox, may amoy na ek-ek na yan. Atay tayo. Federico Mandak, shout out Kumusta Karox? Ilang araw din akong hindi nakapanood sa'yo. Nagsasawa na din ako tungkol kay Sarah. Pero ito, matagal na issue yung mukhang nakakabuhay tungkol sa mga nawawalan sa bungero. Hindi basta-basta taong involved, mapera at makapangyarihan sa panahon ni Digong. Pero mukhang gumalaw uli ang kamay ng Diyos. Ngayong iba na ang namumuno, lumakas ang loob ng mga dating takot at nagsasalita. Kung si Kibuloy ay naipakulong, ito pa kayang si Atong, kahit anong dami ng pera niya, pag Diyos ang kumilos, walang magagawa ang pera niya. Sinabi mo pa, Federico. God bless, friend. Yan po, tama mga, natin, mga ka-warriors. Pag ito ay lumusot, nailusot ni Kapunin, Kapunan, tama sabi mo, Justice Rimulya. Ma-impluensya talaga at maraming pera. Pati justice nabili. Ikaw ba, Justice Rimulya, maniniwala ka ba sa pinagsasabi ni Atong? Na ang mastermind talaga si Justice ka, Maniniwala ka ba na kayang ipanalo ni Kapunan? Maski na pa best lawyer can buy itong ganitong klaseng uring kaso? Jane Labayna, shout out. Sir Rox, mahabang pahaba ang listahan ng mga involved sa kaso ng mga sabongero. Dahil sa haba ng listahan, super haba din ang investigasyon niyan. Hanggang may magkalimutan na lang. Di naman siguro kasi lalabas na nga pag na-issue ng papabuskos yan si Atong Angot, tsak na dadakpin ni General Torre yan. At siguradong Nobel recommended yan. Ganun yan, Jane. Jane ulit, Sir Rox, ang alam ko sa Chope, yung Dehins marunong mangligaw. Torpe naman yun Pwede rin, di ba? Torpe tawag doon sa hindi marunong manligaw di ba? Tawa-tawa ka. Chupisa Bunao, good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Grabe lupit na mga nangyayari talaga sa mga sabongero. Nawa po'y mabigyan ng katarungan. Kakampin ninyo mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Kakampin ninyo mismo sa galaw sa galaw ang Department of Justice Secretary Boying Rimulya, soon to be. Ewan ko, dahil po ng aplikante sa papalit dito kay Martires, 17 na puro mga dating mga justices ng Supreme Court. Isa na nga yan si Boying. Chupista ulit Bagay nga sila ni Greta at Atong, parehong maamo as ng mukha nila, pero sa amo ng mukha nila, ano ang nasa likod nila. Parang rin, magkakaano yan Parang si Sarah rin, tingnan mo yung mukha, akala mo napaka-amo at pa kanyang mga boses, di ba kalat niya. Pero pag tumalikod, halimaw. Chupista ulit Sayang Attorney Lorna Kapunan. Ngayon pa lang ako humahanga sa'yo, pero biglang nawala na dapat talaga si Congresswoman Laila de Lima na pumalit kay Rimulya. Sino kuya si Luis Yulo? Yung pinatay dahil din sa Ako na-solve yun. Chupista ulit Ang galing ng pangontra kay alias Totoy. Biruin mo,
si alias Totoy pa ang mangingikil kay Atong, di nga ba ginagamit ni di ba nga ginagamit si alias Totoy ng mga kalaban ni Atong, ay pero ngayon mahirap na talaga ang kalagayan ni Totoy kasi abanin ba naman niya ang pader, kalabanin ba naman niya ang pader. Pelikula to, kuya. O yun nga, ganun. Mary Lebron, shout out, ha. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you and your family. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Hustisya para sa mga umiiyak na kaluluwa ng mga sabungero. Pag lumusot ito, mahina ka, Justice Remulla. Yun lang masasabi ko dito. Pag lumusot ito si Atong Ang at hindi na issue ng hindi na bigyan ng warrant of arresto, mahina ang taga Cavite, Tia Deli. Raul Villanada ulit, oh. Buti pa ako sa itik tumataya, kaya hinayaan na lang. Kaya nga bumitaw na ako sa sabong. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good morning, Sir Rox. Kung may ginawa man itong mga sabungero na di tama, may batas tayo at hindi para basta na lang nila ito papatayin at nagiging sila ang batas. Yun nga. At sino ba ang pwedeng gumawa nito? Siyempre, yung nag-utos nito at yung pinakamataas na boss nito, di ba, Sir Rox? Yun nga, kawawa ang mga mahirap na gumagawa ng mali dyan sa sabong. Pero dapat bang buhay ng tao ang kapalit? Hindi, pero ang maraming perang gumagawa ng karumal-dumal na krimen, wow, ha, humihingi ng due process at kaya niyang baliktarin ng krimen. Hay, totoo. Kaya nga, di ba? Elizabeth ulit, oh. Huwag sanang mabili ni Atong ang hustisya sa mga sabungerong pinagpapatay nila at maging matatag sana ang administrasyong ito para mabigyan ng katarungan ang pamilya nito. At diyan dapat malaman ng buong mundo na no one is above the law. May pera ka man o wala. Nga. Ito nag-reply. Ay, si 3JCO. Kung si Remulla totoong paiirali ng batas, makukulong yan. Pero pag ang tawag ng datong na dollar ang halaga, patay tayo dyan. Maano ba namang ipikit na lang ang kanyang mga mata? At presto, absuelto, ang Atong ang hirap kayang tanggihan ng dollar. Sabi nga ni Bongo, di naman nakakain yang kulong-kulong to that context only. Sana mali ka, ha? Elizabeth ulit, oh. Ay, ano na nangyayari sa ating bansa at may mga taong basta ubod ka ng yaman, kayang-kaya mong magpapatay ng mga taong ayaw mo. Kawawang mga Pinoy. At nakakabilib ang kilos ngayon ni Sec Remulla. Saludo kami sa iyo. Keep it up. Good work. Pero itong 3JC mukhang hindi bilib, eh. Ito na naman. Sabi naman 3JC, hindi lang sa Pinas nangyayari yan. Basta may pera at may power ka, ang buhay ng tao para sa kanila $100 lang ang halaga. Baka nga 100 pesos lang. Naman? D-Sed, shout out D-Sed, ha. Sir Rox, malamang another delaying tactics na naman ang mangyayari dyan. Mahirapan, eh. Paano madidelay? Sasampahan na nga ng kaso din nitong ng Department of Justice si Remulla, eh. Ay, si Atong Ang, tsaka si Gretchen Barreto, eh. Tapos, siyempre, aaralin, siyempre, magkakaroon ng probable cause. Pag nagkaroon ng probable cause, warrant of arrest na agad yan. Ganun yan. Not unless na maging bantag yan. Erlinda si Diego, shout out. Ha? Arnold po si Diego, shout out. Sir Rox, di kaya maglaglagan si Greta at Atong? Labo yan, pre. Yung Greta na yan, yung nag-iimbestiga si Bato nun, sinupalpal ni Greta si Bato, eh. Nag-grandstanding ka, tumatal pa ka din. Napanood niya yun. Kaya nahunahin to yata yun, eh. Matagal na iniimbestiga si Atong Ang. Nung panahon pa ni Digong. Pero yan, naputol. Ngayon na, after 3 years,
ngayon lang natuloy dahil may lumabas na Totoy. Kung hindi lumabas yan Totoy, wala na yan eh. O, di ba? 3J show up ulit, oh. Sir Rox, hot topic yung sabongero issue na yan, ah. Halos lahat ng vlogger yan ng content. Anyway, palagi ko naman, bibigyan na lang ni Atong ang mga kamag-anak ng mga biktima ng pera para di na magdemanda. Meron nga binigyan, friend, pero itong mga natitira ito, hindi nila nakuha na bayaran. Pero syempre, hindi naman pag-amin ang gagawin ni Atong, kundi para lang pahupain ang issue. Ganun pa man, sa palagi ko, di yan makukulong. Iiskapo lang yan. Naman, don't say bad words. Pero malamang yan. Tama ka dyan, friend. 3J show ulit, Sir Rox, sobrang daming problema nila Duterte today. Na-deny yung request ni Attorney Kaufman na mag-inhibit yung dalawang judges na bias daw. What an irony. Sa impeachment trial ni Sara, pinapa-inhibit din sila Bato, Kimo, Bongo. Anyway, si Digong panay denied ang mga appeal ni Attorney Kaufman. Si Sara naman, kahit anong pigil at gigil na di matuloy ang impeachment, mukhang matutuloy. At ang masakit pa, malamang sa alamang na mabuksan ang kanyang mga bank accounts at makikita natin at tiyak malulula tayo. Laman ng bangko niyan. Sinabi mo pa. Pero kapalan ng mukha yan. Baka may dismissin pa yan. O Supreme Court ka nga mag-usap. Anong nangyayari dyan ako? Malamang sa alamang yan. Ha? 3J show ulit. Si Bato, namumroblema na sa ICC. Paano kung sabay-sabay maaresto sila Bato, Bong at Bongo? Then, ang AMLAC mabuksan ang mga account ni Sara. Tapos si Digong malapit na ang trial. Kaya manlilisik na naman ang mga mata ni Sara nito. Tapos sabayan pa ng Hanilet issue din. Kesyo hiwalay na raw sila at ni Digong kaya binebenta na yung balay ni Bisaya ng bahay. Oo, alam ko. Paano na si Hello Kitty girl? Pag nag-away ang todong Hanilet at Sara, yan ang consequences ng kanilang mga kalokohang ginawa sa Pilipinas. Totoo yan. Shout out Mike, Michelle Edwin, my friend. Mission accomplished mga boss, ha. Sana nagustuhan niyo mag-like lang ho kayo mga friend, ha. Mag-comment po kayo sa galaw ni Justice Remulla. At paulit-ulit sa ganitong uring kaso, kababalaghan na lang ho ito. Para sa akin, ha, kung lulusot yan. Maski pa sino, gawin mo Tsaka hindi porke di kampanilya, abogado mo, wala kang talo. Ba? Diba? Lalo-lalo na ang kalaban ni Atong Ang, mismo si Remulla ng Department of Justice. Mag-collab, na tayo. God bless mga friend. Mission accomplished mga friend. Yan, Dimango, my friend, shout out. Good night. Dasal.